Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po din sa iyo. Ngayon, anong pitsa ngayon? 7. March 7, 2024. Dito tayo sa bayan ng Tatlong balon. Tatlong San Jose. O, San Jose. Tatlong balon muson. Barangay Tatlong Balon. San Jose. Barangay Muson, tatlong balon po. Barangay Muson. No? Okay. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Ed Gulye. Tayo po ang nangunguna sa ating organisasyon na Core Movement. Itong Core Movement o Uni-Federal, ito yung civil society organization. Ibig sabihin, grupo ito ng mga tao, people's organization. Kasi kailangan ng sa batas natin, kailangan mayroon tayong organisasyon na siyang magpapatupad kung anong gusto natin para maging progresibo ang ating bayan, ang mga kabuhayan ninyo maging maganda. Payag pa kayo? Siyempre. naman po. Maraming Bisaya ba dito? Oo, marami. Alam niyo Tanan, ang dahilan bakit mga taga-probinsya, Mindanao, Visayas nagsipuntahan sa Manila, sa Luzon? Dahil po sa wala pong magandang oportunidad noon doon sa probinsya. So pag-akala na maganda talaga dito sa Luzon, Manila, kaya nagsipuntahan dito. Pero marami namang umasinso ang kabuhayan nila. Pero kadalasan karamihan wala talaga. Totoo ba yan? Yes. Yun, yan ang katotohanan. Okay. Bilang ama, leader nitong organisasyon dito sa buong Pilipinas, no? At saka itong organisasyon na Uni-Federal, Core Movement, kasama po ito ng gobyerno sa dumaang administration, kasama po tayo ng DILG. Accredited partner po tayo ng DILG na tayo ang tumulong sa kanila para may paliwanag natin sa mga tao ano itong pagbabago na gusto nating makuha. Kaya sa ngayon, ang ginagawa natin, patuloy pa rin tayo. 8 taon na itong kapatid ninyo na nilalaban itong pusada natin tungo sa pagbabago. Dahil maraming taon na po ang nagdaan, simula noong 1987, walang pagbabago. Yung mahirap, talagang hindi mababa ang kahirapan ng mga tao. Lalong naging mahirap. Dahil lalong naging mahirap. Ang mga mayayaman lalong Yumaman. Totoo yan, no? Totoo yan. Hindi, totoo yan. Yan ang ipapaliwanag natin ngayon. So ngayon, tayo mga tao, kung hindi tayo kikilos, wala talaga mangyayari. Kaya nandito yung kapatid ninyo sa isang organisasyon na dito magkaisa tayo para ang boses natin siyang pakinggan ng ating mga dyan sa taas, no? Kasi mga kapatid, ang mamamayang Pilipino, ang boses natin, siyang batas ng ating kabayan, no? Alam niyo, no? Tayo magdesisyon. Kaya makikita niyo may people's initiative dahil ang mga tao kikilos na talaga para sa pagbabago. So, nakikita niyo yung mga nangyari ngayon sa People's Initiative. Yung iba pumirma dahil naintindihan nila. Yung iba hindi na pumirma dahil hindi nila naintindihan. So, ipaliwanag ko sa inyo, itong People's Initiative, ito na ang pangatlong paraan para maamindahan ang ating saligang batas na matagal na. Kaya kumilos na tayo dahil yung Kongreso hindi kumilos sa CONCON, Constitutional Convention, Constituent Assembly, itong CONAS. So tayo ngayon, mga tao, kumilos tayo na noong January para i-petition na gusto nating amindahan ang ating saligang batas sa paraan ng Kongreso. Kongreso, magkaisa yung boto nila para ma-realize na. Ngayon, mga kapatid, ang gusto na nating baguhin sa ating batas, walang iba kundi yung economic lang. Walang politika. Walang economic provision yung babaguhin nang sa ganun, marami nang papasok dito na mga foreign investor
para magsitayuan na ng mga kumpanya nila sa lahat-lahat ng mga probinsya. Kasi bubuksan natin ang ekonomiya natin. Ngayon, pag nagkaganon, nangyari na yung ganun, no? Nabuksan natin yung ekonomiya. Kayo mga dito, mga may mas gustuhin na yung babalik doon sa probinsya niyo dahil kung magkano yung sinasahod nyo dito, kinikita nyo, malamang mas sobra pa doon. Kasi bubuksan na ang ating ekonomiya. Kayo ba dito? Dito na nagsipag-asawa? Marami na kayong produkto siguro, no? Daghan na ngayon. Marami na, no? Daghan na. Yung iba, So, dalawa ganito pa. yung kinikita ninyo ngayon, siguro isang araw, mayroon bang 1,000 a day? Wala. Wala ba? Wala. Ang Magkano ba yung pinakatas, kinikita niyo? Akong asawa ya kuan sa Malabo nagtrabaho welder 550. 550 lang? Opo. Welder. yun ang minimum nila. Minimum na nila Sa, ya. kayo yung iba dito. Kami wala kami mga trabaho. Okay. Ganito, no, ang gagawin natin. Although itong bayan ninyo, number one, first class municipality ito. First class municipality. Ibig sabihin, malaki ang revenue ninyo dito sa malaki ang nata ira nyo dito sa inyong bayan. Kaya lang marami mga urban poor. Okay. Gusto ba ninyo na magkaroon kayong dagdag na income? Siyempre naman Diretso po. na natin. Wala mga trabaho. Itong Unit Federal of the Philippines Civil Society kasama ng DILG noong una, ang agenda natin ngayon ganito. Tayo ang referral ng DULI. Tandaan niyo na DULI. Yung DULI mayroon silang programa na pag naggrupo ang mga tao, grupo, ibig sabihin, membro sila ng isang grupo, nakalahad doon yung mga project ninyo, tutulungan kayo sa paraan ng Unit Federal. Kung mayroon kayong 20 to 25, mayroong 250,000 dyan. Okay? 250. Alam ba nyo yan? Hindi. Hindi nyo alam yan? Hindi namin alam Sa yan. DULI? Hindi. Wala po. Ang alam Ngayon nyo, lang tupad yan. na. Ngayon lang yan. Narinig. Ganun ba? Anyway, mas maganda naka-video ito, no? I-video mo, i-post mo. Para malaman talaga na hindi pa nakarating dito yung DULI. Wala pa, ha? Wala. DULI, sa DULI, mayroong grupo, tag 250,000, 500, up to 1 million. Depende sa grouping ninyo, depende sa project ninyo. May duli rito, sir, pero yung mga tagawalis lang ganun. Tupad yun, di ba? Ganun lang, sa tupad lang. Di ba, at least ipapaliwanag natin, ha? Sa DULI, mayroon namang individual na livelihood. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw Brad, karpintero, halimbawa welder ka, no? Pwede ka makakuha sa kanila worth 30,000 na equipment, ibibigay sa iyo libre yan, hindi utang. Yung sa inyo naman, sa DULI, ibibigay grant yan, yung grupo. So, kailangan dito, magkaisa kayo, mayroon kayong bylaws, mayroon kayong i-notarize natin yan para ma-legalize ang organization ninyo. Dito, pag nagpamembro kayo sa Unit Federal, dahil kailangan nagkaisa, membro, wala kayong babayaran dito na membership fee. Walang money involved dito. Kasi karamihan ng mga grupo noong una pupunta, membership fee, gumastos kayo kasi pinaniwala sa inyo na mayroong ganyan. Walang nangyari, no? Wala Ito sa atin, talaga. libre ang Naglalabas membership pera, natin. wala naman Okay? balik. Pati na ang pagpanotarize. Kasi mag-form tayo ng association, no? Pagpanotarize, libre pa yan. Ang mag-shoulder ng notarial ninyo sa zone ang Unit Federal. Maganda hindi? Maganda po. Yun ang natin, layunin. Kasi biglaan kasi itong natin, no? Sa sunod na meeting natin, mayroon na tayong bylaws. Ngayon, isa-isa natin, DULI, mayroon na. Yung TISDA naman, tinuturuan nila yung mga membro natin, mga tao,
kung gusto maging welder, electrician, gusto niyo gumawa ng sabon, mga food processing, ano pa yung tailoring, ano pa yung mga skill niyo dito? Marami. Ano ba, mayroong kawayan diyan, yung Lavender. bamboo craft, no? Bamboo Labada. craft. Di marami. Kayo na ang hindi ako mag-dictate sa inyo na ito yung gagawin niyo, kundi kayo mismo dahil yung kagustuhan niyo na yung project na gusto niyo. Liwanag. No? Ngayon, mas maganda na ka-video yan ngayon para ipakita natin doon sa City Hall ninyo na ito mga kapatid natin dito sa barangay Purok dito talagang nangangailangan ng tulong dahil nasa nasa sektor kayo ng mahirap, nasa marginalized sector kayo dahil kumikita kayo ng below, mababa sa minimum. Yung 500 ba? Regular ba yan? Hindi. Minsan wala, di ba? Saka hindi lahat ho eh. So Hindi kayo, lahat. ang gagawin ninyo dito, pwede kayo mag-backyard farming. Ay, wala. Pwede kayong gumawa dito ng fish pan. Tuturuan ko kayo. For example, fish pan. Yung concrete pan, di ba? Yung concrete pan na yung konkreto na pan, no, di ba? Di man to lagyan amin niya dito, ng sir. Ang ilalagay nyo dyan, yung hito, tilapia. Tapos kung backyard naman, yung may lupa dito, yung di ba may mga dyan, may mga ng mga baka, kalabaw, no? Organic yan, fertilizer. Ipunin ninyo para pwede kayo magtanim ng mga vegetables, no? So dito, tapos ngayon, kung kailangan nyo yung mga seeds, tayo na sa Unifederal ang kukuha. Kaya dito, yan ang umpisa natin, no? Tapos, mayroon tayong Department of Agriculture, siyang magbibigay ng mga, kung halimbawa, mga farm equipment, tools, mga fertilizer, nagbibigay yan sila. So, paano natin makukuha yan sa kanila? Grupo tayo sa Unifederal, and then request. May mga leader tayo dito. Ito sir, ito sige. anuhin ko yung ano. Kasi kami wala kaming sariling lupa na yung malaki. Eksakto lang sa bahay namin. Ngayon minsan nakikiusap kami sa mga may lupa, ayaw nilang pumayag na magtanim kami, makitanim kami. Kahit pan sarili lang namin. Ganun ba Yes, ka Kaya yun ang problema dito. Ganun ba kaswapang yung mga may Wala tayong magagawa kasi kanali yun eh. Oo, ganun ba? Hindi, ganito ang gawin natin. May tinatawag tayo na humanitarian consideration. Pag kayo nagkaisa dito, madali na yan. Halimbawa, wala kayong bahay. Mayroon naman ang gobyerno dyan na may pabahay program naman. No? May pabahay program naman. Hindi ba nyo alam yan? Yung social housing financing, So kasi, alam mo, hindi nyo nakukuha yan dahil hindi kayo naggrupo. Kasi matibay kasi pag grupo. Halimbawa, kung grupo kayo, tapos madali ninyong idulog yan sa gobyerno. Halimbawa, may isang tao, halimbawa, medyo siya, swapang. Sulatan ninyo, sulatan ang leader nyo dito, ng Unifederal. Ipaliwanag ninyo anyway, hindi naman ninyo ang kininyong lupa. Yung sa atin lang na parang para pagkain personal natin. Tapos ngayon kung hindi yan siya hindi niya naunawaan yan, ang tao niya sa kanya hindi yan makadiyos. Hindi makatao, hindi makadiyos. Tama? Pero di bale, pag kung gano'n ang problema nyo dito, ako mismo may ipapunta ako dito ng mga kasama natin para doon na makiusap. O pwede, kasi alam ko, yung tao na yan, may puso yan sir. Pero sir, kung maganda yung sa pagpaliwanag sa ganyang kanya. sitwasyon sir, ipalagay natin ganyan ang nasa isip nyo. Kagaya sa amin na ang ano namin is pansarili lang. Ay di siyempre, mas maganda na lang sana na bigyan nyo na lang kami ng kung anong kaya ng katawan namin na pagkakitaan. Ganun na lang sana. Sige. So ngayon, mag-isip na kayo. Ang una nating gawin, pagbalik ko, kung sino yung interesado, kasi pwede nyo imbitahin yung iba. Kung kinakailangan, mayroon tayong, yung grupo natin dito, isa-isa nyo, mayroon 20 groups. 20
in every group, mayroon tayong 20 members, officers ha. So para hindi masyado, ano lang tayo, kayo ba dito mga purpose? Hindi lahat po. Hindi lahat, no? Pero yung purpose, iano natin, ihiwalay natin yung purpose ha. Yung hindi purpose na mahirap, isang grupo yan siya. Yung purpose, ibang grupo yan siya. Okay? Ngayon, ang gagawin mo dito, sino ba ang kayo na mismo ang tatayo muna ng mga leader ha, kayo, lahat leader kayo. So ang gagawin ninyo, yayain ninyo yung mga kapitbahay ninyo dito dito ba no? Grupo kayo, tapos ngayon total may number na kayo sa akin no. Nandito naman ako sa Luzon. So may mga tao tayo dito. So yun ang umpisa natin. Basta kung anong gusto ninyo ng mga programa, ilahad lang ninyo, sasabihin ninyo sa Union Federal. Okay? So, kayo dito isang grupo. Isang community lang ba kayo dito ngayon? Yung sa tingin nyo, mayroon pa kayo makukuha ibang grupo? Maliit lang ang lugar namin. Hindi, umpisa lang muna nyo sa inyo. Okay. So, ang gagawin natin dito, umpisa no, siguro i-form natin yan siya. Tapos, sino bang tatayo muna dito na sekretary natin, temporary? Sekretary. Sige na. Hindi, yung voluntary. Kasi, kung wala tayong officers, walang sekretary, walang leader dito, walang mangyayari. Diba? Total, wala naman. Tutulungan kayo. Kaya na mag-leader na yun. Ano lang, Ay, Kitsa kitong gi-invite. Kol, sino po nag-invite sa inyo dati, te? Sino nag-invite sa inyo ngayon? Sekretary, itong bata-bata. Mga senior na kami, ma-senior na ako. Hindi, Paano? yung mga, Hindi naman po yan araw-araw kayo may trabaho. wala naman trabaho, yung gawin mo lang. Ha? Sige na. Ikaw, te. O sige, yan. Okay, ganito no. Pansamantala, okay, mga kapatid no. Iyo po muna itong video anyway na introduce naman natin ang layunin natin dahil ito sa huling mensahe ko magkaroon tayo ng plebisito. Ito People's Initiative, amindahan na ng Kongreso. Pag aminda ng Kongreso niyan, magkaroon tayo ng referendum. Referendum, plebisito, ngayong taon o sunod na taon sa sunod na taon. Tapos ang tanong diyan, kung papayag ba kayo na amindahan ang ating saligang batas, economic provision. So, yes tayo lahat. Kasi gusto natin pagbabago, tama? At least ngayon sa karagdagang paliwanag, ang LGU dito maglalabas sila ng mga leaflets para doon nyo makikita na ang gusto nating baguhin, economic lang, walang politika. Tapos, pagbabago, yes tayo, okay? Okay, maraming salamat po. So, sa huli naman, mag-yes ba tayo? Yeah! Okay, Basta mag-yes ba tayo? basta tulungan lang kami. Okay na. Off na yan.